8:00 na ng umaga at medyo mataas na ang sikat ng araw. At dahil low tide ngayon ay naisipan ko ngang kumuha ng tahong dito sa tabing dagat. Sa mga oras na ito ay medyo mataas na ang sikat ng araw. Pero ito yung katamtamang oras para manguha ng mga shell at tahong dito sa may barawang. At dahil low tide ngayon ay madaling makita at makapa yung mga tahong na aking hinahanap. Medyo may katigasan yung kapit ng mga tahong na ito dito sa bato, kaya naman pinupuwersa ko itong tanggalin, ngunit nadurog ang kanyang shell. Pero isa itong magandang senyales na marami tayong makukuhang tahong dito. Bukod kasi sa akin ay marami ring ibang nangunguha dito ng mga shell. Pero ngayong araw ay natsyempohan ko at ako lamang mag-isa yung kumukuha ng mga tahong. Siguro dahil katatapos lamang ng malakas na bagyo dito sa aming lugar at busy ang iba sa pagkukumpuni at pag-aayos ng kanilang mga bahay. Sandali pa lamang simula nang ako ay manguha at marami-rami na rin yung aking nakukuhang mga tahong. Siguro dahil natsyempohan ko yung kanilang mga pinagtataguan. May kahirapan din kasi itong hanapin, lalo na kung natatabunan ng mga buhangin. Kailangan lang talagang kapain para matukoy mo yung kanilang lokasyon. Naaalala ko pa nung una akong manguha nito. Halos mag-iisang oras na ngunit wala pa rin akong nakukuha. Pero hindi rin nagtagal at nasanay ako at natuto rin tayong kumapa ng tahong.
Mag-iisang oras na nga ako dito at mahaba-habang kapaan na nga ang nangyayari dito. Kaya naman siguro ay tama na itong aking mga nakuha dahil isasahog ko lang naman ito sa aking gugulayin mamaya. Maya-maya pa sa hindi kalayuan ay napansin ko itong mga bata na namamana ng isda dito sa mabababaw na parte ng dagat. Kaya naman aking inusyoso at tiningnan ko na rin kung ano ang kanilang mga nahuhuli. Tuloy na. Dua. At dahil tanghali na ay mainit na rin ang sikat ng araw. Pero ang mga batang ito ay tuloy pa rin sa kanilang pamamana. Pero ako, siguro ay uuwi na muna ako para asikasuhin at lutuin na itong aking mga nakuhang tahong. Ito na po yung nakuha nating tahong kanina. Medyo madami-dami na rin. Tamang-tama lang pansahog sa gulay. Yan, linisin lang muna natin. Tapos tanggalin natin yung mga madudumi. Ito na guys, yung nakuha natin tahong. Talong tuloy. Tahong po, hindi talong. Libre lang po ito, nakuha natin sa dagat. Medyo maliliit lang siya kumpara sa mga regular na tahong na nabibili natin. Kagandahan dito, libre lang. Nakukuha lang siya sa tabing dagat. Okay. Isasahog natin to sa ginataang puso ng saging mamaya. Linisin lang muna natin guys. Madami kasing mga ano eh. Ito oh. Seaweeds ba yung tawag dyan? Dami din tayo nakuhang ito. Tsaka ito. Iisa lang to. Isa lang. Pero mas marami yung tahong. Okay, linisin na natin. Hindi pare-pareho yung size nito, may malaki, tapos mayroong maliit. Pero pangkaraniwan talaga, halos ganito lang yung laki niya. Yan. Parang kasing laki lang ng ano ko. Yung lalaki, ng daliri. Kiskisin lang natin tong kanyang shell para matanggal yung mga nakadikit na dumi. Medyo matrabaho lang pero wala, libre naman eh. Tsura niya, ganito yung tsura niya pag nalinisan na. Tahong. O tayo ng isa pang lagayan.
Ito na guys, yung tahong na napuno natin kanina. So, nilinis ko na. Ready na to para mamaya. Sasarap natin sa ginataang puso ng saging. Okay, prepare na muna natin to. Bali itong puso ng saging guys, ano lang to, yung puno niya natumba nung bumagyo. Kaya ito, kinuha natin yung puso para meron tayong gulay. So yun guys, magluluto na po tayo. Gagataan lang natin tong puso ng saging. Natin yung mantika. Bali, pasensya na kayo guys, hindi tayo expert sa pagluluto. Kaya kung anong kakalabasan nito bahala na. Patsamba na lang tayo muna. Try natin kung mainit na yung ating mantika. Okay, mainit na. Lagyan natin yung mga bawang at luya. Lagyan na. Okay, next, lagyan natin yung ating mga sibuyas. Ang paganda ng boses. Unahin natin ilagay itong ating mga tahong na kinuha kanina sa dagat. Kung gusto mo natin
Next, lagay na natin yung ating puso ng saging. Ayan. And then, lagay natin yung unang gata. Yung pangalawang gata pala. Tapos, takpan lang muna natin hanggang siya ay kumulo. Next, lagay natin yung purong gata. Ito yung naunang gata natin guys kanina. Coconut milk. So, pakuluin lang muna natin at mamaya titikman natin kung ano na lagay ng ating niluluto, mga kaibigan. So yun guys, titikman na natin kung anong lasa nito. Ang ingay naman ng manok sa labas. Gusto yatang maluto. Ito na guys, luto na yung ating ginataang tahong na may puso ng saging. Ang sarap niya. Hindi nagdagan ng asin dahil okay na yung lasa niya. Okay, thank you for watching.